Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Diretso na ho tayo sa topic natin. Medyo namamalat ho tayo kasi, kumusta ho weekend ho ninyo, mga bossing? Kumusta ho mga weekend ninyo? Kumusta ho yung, sa iba ho, gabi pa lang ho ngayon sa Estados Unidos, in Canada. And so, like in New York, the same time at 8 minutes after 10, New York yan. Sa California, it's 8 past 8 in the evening. So sa iba yung dagat ho, sa mga Pinoy overseas, lalo-lalo ng mga OFW ho natin, saan man ho kayo naroon, basta Pinoy ho, ano? Filipino overseas. Eto hong programa na inyong masusubaybayan kung isyong pag-uusapan, mga boss. Alright. Sige, pag-uusapan ho natin ang issue na mainit ngayon. Eto. Alam nyo, mga boss, pinag-uusapan yung European Union 250 euros. Ito ho'y million. 250 million euros. Ito ho yung aid ho para ho sa Pilipinas. Kung ako ho'y talagang tatanungin nyo rito, mga boss, kung hindi lang ho siguro talagang nagka-problema ho sa European Union, kanilang, pananaw ho nila sa ating human rights, hindi lang ho dyan, pati pananaw ho nila dito sa drug war ho ng Pangulo, it would not have been this worse. Kung ako hong tatanungin, mga boss, alam nyo, ito lang hong take niyan kahit sino. Si Pangulo naman talaga dedicated ho kung pag-uusapan ho, kanyang seriousness and the drug war. Kaya lang kung minsan siya ho'y napapalibutan ho ng mga advisors din. Tulad ho ni Dominguez. Abay, ang take ho ni Dominguez dyan, interference. Conditionalities na talagang ginawa ho ng European Union, parang ang pananaw ho dyan ni Secretary Dominguez, ay pakikialam yan. Ganon din ang say ni Alan Peter Cayetano, Secretary of Department of Foreign Affairs. Pero, si Pernia, mga boss, dahil ito ho'y experience ho, nasanay ho doon sa sinasabing pamantayan, protocols, procedures, and the principle ng sinasabing talagang mga, ito ho'y mga financial communities such as big banks, the World Bank, Asian Development Bank. Ang isang bansa, pag pinagkaluban mo ng sinasabi ho nating ay aid, may mga pamantayan panuntunan na sinusunod, mga boss. Yan ho'y, kahit naman ho siguro tayo, kung minsan pag may nanlilimos ho na pulubi sa atin, binabasa ho natin karapat-dapat kung sinong bibigyan natin sa kanyang inaasal habang siya'y nanglilimos. Kung minsan binabasa natin ang kanyang, itsura. Kung nga ba'y sincero, kinakailangan tulungan o talagang nakakaawa at paano ka maawa doon sa isang pulubi? Sa pananaw mo ho, sa pamantayan nyo, kung anong nakikita mo, sa body language, yun ho ba, basahin ho natin, ang tawag ho dyan, parang judgmental ho tayo, sa panlabas. Ngayon, ganun din ho, ang mga bansa nagbibigay ho ng kanilang ayuda or assistance. Ang pananaw ho ni Secretary Dominguez na sinunod naman ho ni President Digong. Kung sana, pinakinggan ho ni President Digong yung kanyang mga economic advisors or financial managers as to ito ho yung package or let's say pamantayan ho, hindi ho kondisyon. Pamantayan na ikay pagkakalooban ng sinasabing ayuda. Kung ito ho'y talagang pinag-aralan sana at talagang inilatag ng maigit na tatluhong mga, sabihin na ho natin mga cabinet secretaries such as si Ben Diokno, si Dominguez, ganon din si Pernia, siguro naman kung titingnan ho natin yan ay kung anya sa Mindanao sana, at hindi ho tiningnan na parang pakikialam, kondisyones yan. Doon sa mga ginagawa ho ng ating pamahalaan, kung pag-uusapan ng human rights, ganon din ho, yung drug war ni President Digong.
Ang sistema nga boss, eto, nanaig ata yung pananaw ho ni Dominguez. Nanaig din ho yung, sabihin na ho natin, delayed reaction kay Alan Peter Cayetano, Finance Secretary, na yan ay may kondisyones doon sa sinasabing ayuda. Kung kaya't sinunod din ang Pangulo at pananaw ng Pangulo, kasi kung minsan kapag ikay presidente, marami ka nang ginagawa, ay pagkakatiwalaan mo yung mga inatasan mo pagdating sa pananalapi at pag-estado ho ng pinansyal ng ating bansa at mga ayudan darating or pag-uutang ho natin sa mga bangko. In this case, ayuda ho to eh. May karapatan ho bansa natin tanggihan. May karapatan ho tayong tumanggi. At iyan naman ho ay may kasabihan din ho, the beggars can't be chooser. Sana maintindihan nyo, ano? Unfiltered ho yung aking mga sasabihin. Tama ho ba ang ginawa ng Pangulo? Siguro ang pamantayan ng Presidente, kung alam nyo naman ho, mainit ang Pangulo pagdating ho sa pakikialam ng European Union at talagang pakikibangbanggaan yan. Diretsahan ho kapag kinontra mo yung sinasabing drug wars, yung evil, yung kasamaan, dulot epekto nitong sinasabing pakikipaglaban sa droga na talagang nasa puso ho yan ng Pangulo. Kaya didepensa niya. Pero kung ito naman mahinahon, pinag-aralan, tinignan, ano ba ho yung kondisyones? Huwag na ho natin gamitin kondisyones, pamantayan. Kapag ikay bibigyan ng sinasabing ayuda, paano mo magagamit yan? Ikaw ba'y may pananagutan doon sa sinasabing donor country na siyang pagkakaloob sa iyo yung sinasabing tulong pinansyal sa anumang mga dahilan kung saan mo gagamitin sa Mindanao man yan, pangkalahatang kabutihan versus doon sa sinasabing, pangangasiwa or pamumuno ng ating pamahalaan at doon nakikita na meron silang nakikita, kung ito'y sinagot lamang ng derechahan na tayo ay may batas, tayo ay may konstitusyon, may saligang batas na lahat niyan abay nilalaman ho the basic human rights, welfare of the citizen. And andyan ho yan eh. Sama, sinagot na lang ng ganon, and then, kumbaga, ang sagot natin, may condition din. Parang ang sagot natin ng condition, paliwanag ho muna natin kasi sila ho'y pinagkakaluban tayo. At dahil pinagkakaluban tayo, pinagkakaloob nila, yung sinasabing ayuda, tayo naman, kinakailangan natin magbigay ng ating saloobin o di kaya pagtawag niyan ay paliwanag kung nanaisin yung bibigyan kami ng sinasabing ayuda. Na yung ayuda na yan ay sinusunod namin, yung saligang batas. Na lahat na sinasabi nyo, ayan, nakaloob ho yan sa loob ng aming saligang batas, sa Constitution. Mga sinasabing human rights na yan na talagang pinalawak nito mga putok sa buhong mga traidor, mga dilawan, na lang ginawa kundi sirain yung ating bansa. Kung kaya't nabubukulan tayo, gawa nga ho ng mga traidor na mga dilaw. Yun ho naging dahilan. Ngayon, tama ho ba na, kumbaga, tanggihan yung ayudang ibinibigay sa atin? Tama. Mali rin. Tama't mali. Ano yung tama roon? Tama, tanggihan mo kapag ay sinasabi, sa kondisyon na pwede kaming makialam sa may ginagawa ninyo, pwede kayong may pananagutan na kayo ngayon sa amin dahil may utang kayo sa amin, yung utang na yan. Kinakailangan, magpaliwanag kayo. Kung gano'n na ang kondisyon, dapat ibalik sa kanang utang na yan. Di ba? Mga utang na mga kung sino-sino, mga utang ng ama't utang ng ina yan. Di ba? Diyan ibigay sa kanila na yan. Ngayon, kaya ho natin sinasabi to, hindi pa ho malinaw. Ang malinaw lang ho ay, yan ba'y saan gagamitin? Ito ba'y, kayo ba'y, are you gonna be accountable? Ibig sabihin, may pananagutan ba kayo kung saan niyo gagamitin ito at magagamit? Siguro, naturalmente, pera nila yan, pinagkakalob sa atin. Tayo may karapatan tanggihan yan. Pero kung ang dahilan, agad sasabihin, pakikialam yan eh. Kondisyones yan eh. Na pagbibigyan nyo kami, papakialaman nyo, nawawala yung sovereignty namin bilang a sovereign nation, ibang usapan ho yan. Hindi ho masyado malinaw dito. Kailangan ho rito siguro yung sensitivities ho natin na bantayan ho natin. Sana kung minsan mag-isip naman siguro itong si Dominguez, Secretary Dominguez. Hindi ho ba? Hindi lang naman ikaw ang bukod tanging financial managers na isang financial manager ng Pangulo. Nandiyan naman si Pernia, nandiyan naman si Diokno. Isa ka lang. Isa ka pa.
Putok sa buho ka eh. Di ba? Hindi naman kita minumura, ibig sabihin putok sa buho yung mga iniisip mo na yan. Dapat, bago ka nagsalita, pinulong mo rin ang mga kauri mo, nasa mga economic managers ng Pangulo dahil kayo pinakikinggan sa inyong mga payo. Hindi ho sa pinagtatanggol natin to mga iho de pulburon na nasa EU, mga sinasabing European Union. Naintindihan niyo ho ba? Ang sa akin lang ho, hindi masyado malinaw kasi baka nawala ho tayo sa sinasabi nating mga issues na yan at kumbaga nababalutan na ho. Sabihin na ho natin, talagang nasira ho tayo sa European community. Gawa nga ho na sinasabing katraiduran ng mga dilawan. Yung mga dilaw na wala nang ginawa, kundi talagang sila ho'y talagang ang kanilang mission sa mundong ito habang nabubuhay sa mundong ilalim. Tulad ni Trillanes de Lima, yan sila, kung sino-sino pa dyan, yung mga kanilang mga kachokaran doon sa ICC, International Community Court, sa United Nations Human Rights, and blah, 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 tuhog na ho yan. Nakita niyo ho ba? Ang mahalaga ho rito, sabihin doon sa mga pagkakaluban tayo sana, ng sinasabing ayuda na sinusunod namin ang aming saligang batas. Wala kaming nilalabag at nare-respeto ang karapatan pantao, hindi yung karapatan ng mga kriminal. Sisiguraduhin namin na ang karapatan ng mga nabubuhay, hindi yung mga karapatang napatay nitong mga putok sa buhong pendehong demonyo na pinagkakaluban ng sinasabing karapatan ng mga itong mga nakapatay na kumbaga mga bleeding yellow hearts, yun ho eh. In short, simple lang naman ang notes na yan eh. We thank you so much. Sabihin ng ganun. And we're grateful for your assistance. Di ba? Please be assured, blah, 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 that we follow our Constitution. Everything set forth therein, doon sa sinasabi nilang lahat ng mga kondisyones na yan, itutuparin namin. Di ba? Kasi pwede naman. O di kung pagkatapos ginagawa na natin, tapos nandiyan na yung sinasabi natin, yung siguro tingnan muna natin sana. Ano ba mga kondisyones nyo? Kondisyones nga ba yan? Or pamantayan? Iba ho yung kondisyones. Iba yung pamantayan na pinagkakaloob sa sinasabing pagkakalooban ng ayuda or aid. Iba ho yung kondisyon. May kapalit. Iba ho ito naman mga pamantayan. Ano mga nararapat? Parang pamantayan sa bangko kapag ikay pinagkaluban ng utang, kinakailangan meron kang kapasidad na magbayad, hindi ikaw nagwa 1, 2, 3 at good moral character ka. Yun sana. Alam mo dapat yan Dominguez eh. Kasi si Pernia ho, balanse ho rito eh. Medyo siya ho yung sinasabing kung pag-uusapan naman pamantayan ng pananalapi sa sinasabing world standard sa mga banking communities, alam niyo ho yan. Ganon din ho si Diokno. Itong si Dominguez, saan kayo nanggaling? Saan ba hinugot to? Malamang hinugot ito sa sinasabi ho natin yung sa tadyang ni Isabel nung dekada Ermita, dekada 70 sa Ermita. Yan si Dominguez, yung putok sa buhong yan. Alam niyo ho kasi si Pernia ho, mas level-headed ho siya. Si Ben Diokno, ganon din. Ito si Dominguez, ito rin yung taong binabanatan si Gina Lopez nung sila'y secretary pareho. Saan nakakita niyan? Hindi ho ba? Dito na naman. Ito rin, siyempre, may mga interest din itong si Dominguez. Nasa mining kasi. Yun yung aking mga nasasagap. Alam niyo naman ho kasi may bubuit din naman tayo sa palasyo eh. Hindi naman tayo magsasalita ng ganyan na wala tayong basihan na ginagamit ho rito. Maging malinaw ho sana tayo rito mga boss. Ito ho ang aking mga sinasabi, unfiltered, walang sala. Ibig sabihin, hindi namin sinasala. Pag sinabing walang sala, walang kasalanan. Hindi ho namin sinasala yung aming mga sinasabi sa kapakanan ho ng sinasabing katotohanan. Yun ho ang facts eh. Malinaw ho ba? Alright. Okay, sabi ho rito ni Shrill Heath. Good morning, sir, and watching from Pennsylvania, USA. Thank you. Si Gemma Morenes from Hong Kong. They're watching us right now. Morning ho sa inyo. Well, anyway, ganun din ho si Che Tolosa from Canada. They're watching us right now. Marami hong talagang mga followers ho tayo rito, mga boss.
sumusubaybay huta sa atin, mga Filipinos overseas, and they're really wanting, is how sa kanilang mga ginagawa ho, is subaybayan ho yung mga Tulfo brothers na nag-uumpisa ho kay Tul Erwin, and then saluko ho yan. Mamaya-maya ng konti, binabantayan ho nila si Tul Rafi. And ito rin ho yung mga followers ho namin na pagdating ho ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Kilos Pronto, nandun ho sila. Sila rin ho yung mga loyal followers ho namin sa social media accounts ho namin, ganun ho sa YouTube accounts, sa website ho namin. They know where to find us. So, thank you so much for your trust. Ang yung mga tiwala ho kasi. Nahihirapan akong basahin dahil itong aking iPad sa harap ko. Gusto kong, sorry, nanonood pala kayo. Hindi ko nakikita tuloy yung gusto kong basahin. Si Baby Ramyosa Reniva, morning servant from Brunei, sa Taiwan. Si Marilyn Viloria, sumisilip pa ako. Sus Mariosa. Pataas mo nga sandali, Casey, para mabasa ko. Taas mo. Ang bagal, itaas mo. Sige, taas para mabasa. Hindi na ako yung sumisilip. Si Michael Torregosa, morning Idol Ben. Wag mo nang ibaba, Casey, yung mga ano natin. Kasi kung hindi mo mababasa, nakabalandra tong sa harap ko dito eh. So, sabi rito, good morning Idol Ben, wala naman talagang kwenta yung dilawan, mga personal na interest, mga partido halaga, hindi para sa bayan. Sinabi mo, naniniwala naman ako sa iyo eh. Well, Mark Pasqua, foreign aid ng EU, di kailangan yan. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Alam nyo bakit? Grasya yan eh. Ang sa akin lang, walang kondisyones. Tingnan natin yung pamantayan. Ano bang nilalaman ng pamantayan? Kasi kung pamantayan yan, tayo ay sumusunod sa sinasabing saligang batas natin, pinairal ba natin mga batas natin? Ito ba yung ginagawa natin, pamumulot, pangangasiwa ng ating kasalukuyang administrasyon? Tama ba? Ano bang ginabatayan? Pero yung kondisyon, wag kang gumawa ng ganere, wag kang gumawa ng ganyan. Abay, sampal natin sa mukha nila. Pero hindi ganun eh. Hindi pa natin nakikita. Maging malinaw ho sana tayo. Sana mga decision ho na mga sinasabi ho nating gabinete, particular yung mga economic managers, magkaisa kayo. Huwag ka mag-solo, Dominguez, Secretary Dominguez. Yun ang punto ho natin dito. Huwag ho kayo mawawala. Kaya kinakailan, pakinggan nyo ho, magkabilang panig dito. Hindi yung kayo karakaraka na parang nadadala na lang kayo kung ano napapakinggan nyo. Pakinggan nyo namang igi. Tingnan nyo namang igi. Kasi anumang desisyon at aksyon, yan ay kapalaran ho natin. Maging maingat ho tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga aksyon, dahil ang punot dulo niyan ay kapalaran. Ano mang kinahinatnan niyan? Choice and consequence kung tawagin ika nga. Si Lito Awit, watching from Action TV, mabuhay servant, si Alesna. Marlin Omalia, I'm listening while working. Happy and energetic Monday, listening Bitag Live. Thank you. And sa Osaka, Japan, si Mary Cristina Villanueva, hello po, thank you. Si Daisy Cartan, watching from United Arab Emirates. Ang ganda po ng araw na pagpapanood ko kayo. Thank you. Galing nyo po talaga magkakapatid. Tama naman po. Okay, ginagamit nyo sa tamang inyong tapang. Hindi puro yabang. God bless. Yan ho. Thank you. Well, anyway, sige, patuloy ho natin mga boss. Ito hong ating, give me my at meron ho kasing sinusunod na ito yung mga talking points. And I just don't want to sit down here na para wala ho tayong Okay, let's put it this way. Lamang pinag-usapan ho natin ng mga dilaw. At hindi ko ho sinasabing binabash ho natin dito mga dilaw. But these are the things na dapat malaman nyo because I stand in what I believe in. And if you follow my analysis, it's based on evaluation of facts. And then going on as far as the events are concerned, and everything that I use as a basis of my analysis will be from facts, developments. And the actions, decisions, and the results from those actions. Sometimes not all, but somehow masusundan nyo ho ito eh. Ito ho yung signature trademark ho ng mga dilawang mga traidor. Ba't ko sinabing traidor? Alam nyo, yung estilo ho ng mga dilaw, pupunta ho sa media. Lahat ho yan. Nagpo-forum shopping muna itong mga putok sa buhong mga kabron na mga dilaw. Gagalit kayo sa akin? I don't care. Okay, tama na. Okay, eto ho ang sinasabi ho natin. Magagalit kayo sa akin? Magagalit kayo sa akin, mga dilawan? I don't care! I don't care! Alright.
Tama na. Baka mauwi tayong pagiging disc jockey, hindi na ako noon. Okay. Well, sila mahilig agad pumunta ng media at kumakyaw-kyaw, umiiyak sa harap ng media, nagpapabebe, nagkukuha ng simpatya, kumukuha ng sinasabing eto'y anumang simpatya at tulong na kumbaga, pagkakaloob sa kanila. Yan ho ang traditional na trademark ho ng sinasabing dilaw, yellows. Alam niyo ba bakit? Uunahan ka muna sa media, ipapublish, talagang eto, aatake sila sa media, bobombahin nila, o di kaya babahin ho nila na kung ano mga sinasabi nila, tulad ho ni De Lima, tulad ho ni Trillanes, tulad nung sinasabing putok sa buhong attorney na pumunta ng ICC, tulad ho ng sila Las Cañas, tulad ho nila, marami pang senador dyan na talagang ewan, merong magbalingkinitan, may mga dagol na tumutulo ang kolesterol, merong iba dyan, ewan kung may kumakain pa na sobrang yat pa. Alam niyo yung yat pa? Payat. Makikita mo sa haba ng mga baba nila. Isa lang pala yun. Kilala mo si Risa. Sige na. Okay, sige. Ito ho ang kanilang estilo. Take for example si Leila De Lima. Kasalukuyan, nasa piitan ng Campo Crame. Sinasabi niya, hindi pa naman kung sentensyado. Sino ba nagsabing sentensyado ka? Nakapiit ka lang kasi pakikinggan pa. Ikakaso pa yung kaso mo na tungkol sa drugs sa Bilibid. Ang tanong, gusto mong mag-attend ng session sa Senado? Okay, karapatan mong hilingin yan sa pamamagitan ng iyong pagbigay ng abiso o anumang mga assistance o anumang rescue na gagawin sa iyo ng Senate President na si Coco Pimentel. Yung problema sa iyo, Leila De Lima, pabebe ka eh. Ang dami mong kyaw-kyaw eh. Ganyan ang mga typical dilawan. Nauuna muna magsalita para kayo may diarrhea sa inyong mga bibig. Ganon ang dating eh. Nakita niyo ba kayo pag medyo na diarrhea? Alam niyo ba? Just imagine it. You don't have to be a rocket scientist. Like De Lima would say, hindi pa ako sentensyado. May sinasabi. Anong sagot sa'yo ni Coco Pimentel? Bakit kinakailangan pumunta ng media? Inaayos pa nga namin kung po pwede. Ang gusto kasi ni De Lima, bigyan mo ako ng pass na pupunta ako ng Senado sa tulong ng aking mga partidong dilaw ng mga traidor na pupunta roon sa Senado pagkatapos, ayun, uupo ka. Gusto mong pag-session ka, providean ka ng security. Teka muna. Lahat ng yan, kinakailangan ng inisyatibo niyan gagawin ng iyong mga kapartidong dilaw. Di ba? Sinubukan na gawin na ng mga dilaw ng si Kolesterol, sino pa si Franklin, si Yat pa Habababa, sino pa si Risa, sino pa si Kiko Patay-Patay, sino pa si Trillanes, sino pa yun? Di ba? Itong mga bagay na to, hindi mahilot-hilot ng inyong partido dahil mga spoiled brat kayo. Ngayon, nagsasalita ka, Leila, gagalit si Coco. Sinasabi ni Coco, eto nga inaayos na una pang bibig mo para may diarrhea ka. Salita ka ng salita sa media, pabebe ka, paawa ka. Yan kasi ang traditional trademark na sinasabi nating signature trademark nyo, mga dilaw. Ganyan din ang ginagawa ninyo pag pupunta kayo sa mga international human rights, UN, International Criminal Court. Ganyan ang mga ugali ninyo. Pero sa likod niyan, parang sinasabi niyo, wala kaming kilalaman dyan. Hindi na kami magkakasya sa isang Volkswagen Beetle. Kami mga dilaw, kukunti na lang. Naturalmente, kukunti na lang kayo. Nakita nyo kasi, ganun na lang. Pero pailalim naman kayo. Pailalim. Hindi pa, yan ang estilo ninyo. Kaya look at you, De Lima. Buisit sa'yo si Coco. Sabi ni Coco, hindi mo naman kinakailangan pumunta sa media. Habang inaayos namin, nagugulat na lang kami kung ba't ka pumunta ng media, nagpapaawa ka. Yan tuloy. Sus Maria Josep. Mga boss, magbabalik ho kami. Standby lang ho muna kayo dyan at 10:41 sa Ben Tulfo. Live ho tayo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ganun din ho sa Action TV. Hey, sa Facebook din ho ng Bitag Live. Ito ho'y will stay there para sa mga free data. Hindi na ho niya hahanapin pa. Ito ho'y mapapanood nyo ho. That's promise para doon sa mga free data followers ho namin sa Facebook. Magbabalik ho kami. Standby mga boss. Sige, babaho na muna ang music mga boss. It's 37 after 10 in the morning.
Si Ali Manzano, sabi ho rito, ha, traidor na dilawan, tama ka, Idol Ben. Kaya ako naman sinasabi yan, kasi mga boss, sila ho kasi pag hindi traidor, ang aking definition ng traidor, yun hong, bago ka kakausapin, nauna na silang pumunta sa media, nauna na pumunta sa international media, nauna na sila pumunta sa international human rights, sa international criminal court, nauna na sila sa mga pag magre-report sa bayan doon sa halip na kausapin mo ng kinaukulan sa kanilang pangangailangan para naman medyo magkaliwanagan, bagkus ang gusto nila ng kalituhan at kaguluhan, yan hong dulot ng mga sinasabing putok sa buhong mga dilawan. Galit ba ako? Hindi. Nagpapaliwanag lang mga boss. Sana tanggapin niyo ang aking paliwanag. Kung ayaw niyo, di okay lang. Di kung gusto niyo tanggapin, di hati tayo. Kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Okay na ba yan? Pambuisit lang ho yan. Naglalaro lang po. Si Flor Kabagisan, idol, watching from Bahrain. God bless. Thank you. Sa Doha, Qatar, si Jam Javier. Sabi ho rito, Idol Bitag, pabati naman kami watching. Yeah. Good morning from the Philippines, sa Doha, Qatar, si Jam Javier. And then si Flor Decio. Si Decio. Morning, Sir Ben. Watching from Barcelona, Barcelona, Spain. And then sa Jeddah, Saudi Arabia. Sisilipin muna natin dito, ha. Okay, ayan. Taas mo. Sandali. Sa Saudi Arabia, sabi ho si Rona Mahadukon sa Twitter, si Jennifer, bayad po kasi nila media. Ang binabayaran ng media. From Danao del Norte, si Eva Tejano watching from Iligan City. Si Rameses Mesa. Sabi niya, good morning, Idol Ben. Ang taas talaga ng level ng analysis mo. Medyo napaisip ako doon, pero ang alam ko lang, ito yung gusto mangyari ng dilawan para masisi si President Rudy Duterte. Tama ka rin naman yan. Kaya lang sa akin, inuulit ko, iba ang ibig sabihin ng pamantayan at ibang ibig sabihin ng kondisyon. Kapag ikay bibigyan ng sinasabing ayuda, tingnan mo, ano ba ang pamantayan muna na ito'y pamantayan na to na dapat ito'y maipatupad base doon sa ito'y pagkakaloob sa iyo ng ayuda. Iba yung kondisyon eh. Ang kondisyon kasi parang minamanduhan ka na. Pag hindi mo ginawa yan, iba ho yun eh. Okay, sige. Dilawang korupsyon lang ang ginagawa si Heidi Nadal. Si Richard Carpentero, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha si Dilima? Bakit ganoon ang panahon nila? Binigyan ba nila ng chance sumali sa sesyon na kinulong nilang 3 senador? Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Nasaan? Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Malapit ka na makuha. Talaga sinuot pa talagang bandang huli sa repetition is the mother of skills. Pating tonality, nakukuha ko na. Si Abril Dos Rosas, Sampuan. Hello, Idol. Watching from Switzerland. It's 10:30. There was 10:30 pinadala sa atin. Now it's the same thing. It's 10:41. Same time dahil sa Switzerland. Si Cecilia Gavina. Morning, Sir Ben. Bless you po. More power to your program. Thank you. Lala Renudo. Sir Ben, I love you. Lala, I love you too. Ang pogi mo, maganda ka rin, Lala. Tabla na tayo. At wala ng komplemento. One for you, one for me. Okay. Okay. Sige. Balik ko tayo sa topic muna natin. Sabi ko, may mga talking points tayo mga boss, kaya medyo balik ko natin. Okay. Sige. Ito hong aking sasabihin nga. 41 after 10. Alam niyo mga boss, itong kinakailangan bantayan ho natin para itong mga dilaw, hindi na i-preempt ho natin ang sasabihin ho ng mga dilaw na posibleng lalabas sa kanilang bibig. Bago lumabas sa kanilang mga bibig, ay lumabas na sa bibig ni Bitag at sinasabi na sa inyo, kaya pag ito'y nagsalita sila, booking na sila at sasabihin nyo, I heard that line from Bitag Live. Ben Tulfo. Ano hong aking sasabihin mga boss? Okay. Tayo ho maging masigasig ho sa pagbabantay ho at ito'y pagbabantay sa administrasyon ho ng ating kasalukuyang administrasyon na President Duterte.
Ito ho'y para maiwasan ho yung sinasabing korupsyon na ito naman ay laganap at kultura ho ng mga panahong dilaw. Panahon ho ni NOTPA at ganoon din ho sa panahon ni GMA at panahon din ho ni ERAP. Ngayon, ang pagkakaiba mga boss, si President Digong kunting kaluskus lang ng korupsyon sa kanyang mga gabinete, abay, may mga nagsasabi, wala naman due process binigay sa amin, pangbihira naman, basta tinatanggal na lang kami. LOL! Laugh out loud! Yung posisyon ninyo, mga gabineteng umiiyak na para mga batang supot na ilagawan ng lollipop, makinig kayo. You are only good as the president trusted you or trust you. If the president trusts you, build the trust. It comes in form of respect and trust. Vice versa. Trust, respect. Respect, trust. Ngayon, kaya ho natin sinasabi ho rito, kasi yung iba nagsasabi, bakit naman ganon, kunting kaluskus lang tinanggal? Ko-terminus nga kayo doon sa sinasabing tiwala ng Pangulo. As long, if you're doing your job well done, you're not going to be taken out. But if there's something else, the president can take you out. And don't complain because it's a pleasure serving the president until he trusts you. How do you earn your trust? Well, you know exactly what to do. Walang bahid na korupsyon. It means you respect your president, and respect begets respect. Trust begets trust. It can't be that you don't respect and you don't respect, so you don't respect what is expected of you, so how can you be trusted? Get what I'm saying? Analysis bita ko yan. Eto na hong aking sasabihin bago pa man lumabas sa mga bibig ho ng mga dilawan. Eto hong mga sinasabi ho nating nagmamagaling tulad ni Trillones, as in asong lulo. Si Laila Potakera, as in diarrhea sa bibig. Si Franklin Cholesterol, as in nalulusaw na mga bacon sa inyong mukha. Yung sobrang isa na halos dehydrated na humaba ng baba, as in si Risa. At marami pang iba yung kukulang na sa kilos at patay-patay na ang tawag ho natin si Kika Patay-Patay. Bago ho lalabas sa kalang bibig, sabihin na ho natin, taas mo lang ng konti, ano? Taas muna natin, Casey. Yung ano ko, parang nababasa. Number 3, okay. Alam nyo ho, ang slogan ho natin, the golden years of infrastructure. Ito na ho ang slogan, build, build, and build. Marami ho nagsasabi na itong ginagawa nitong President Duterte, build, build, and build. Saan niya kukuha ang pera? Yan, kukuha, uutang dito, uutang sa China, uutang lahat. Baka hindi na mabayaran yung utang. Ito hindi pa na nga. Itong mga putok sa buo na to, wala nang tama ang mga ginagawang Pangulo kasi lahat ng mga sinasabi, meron silang kiyaw-kiyaw. Paano ka magbibuild ng mga infrastruktura, magagawa ng infrastruktura kung wala ka namang pera? Di ba? The power of the sinasabing of borrowing. Other countries' money, other countries' money that we're using for our country, what we call the power of credit, is very important. In the same manner, yung hong ayuda, the power of giving that at aid is also, sa sinasabi ho natin, depends on the standard, pamantayan, versus conditionalities. Conditiones. Naintindihan niyo ba? Dito yung narinig sa akin yan, sa Bitag analysis. Ngayon, 8 trillion pesos infrastructure in the next 5 years. Bantayan ho natin mga bossing. Tayong mga nasa bansa ho, mga Pinoy. Ganon din kayo mga Pinoy sa ibayong dagat. Karapatan ho natin bantayan, mahalin ho ng ating bayan sa pamamagitan ho ng mga ito'y mga yaman ho natin at para sa kapakanan ho ng mga susunod na henerasyon na lahat ho ng mga hakbang at desisyon at hakbang, desisyon at aksyon na gagawin ng ating kasalukuyang administrasyon yan ho'y masigasig din ng pag-ayuda, pagtulong at ito naman ay malasakit ho doon sa sinasabing bayan ho natin na siguraduhin ho natin tayo pinamumunan ho ng mga gabinete na hindi ho mga kurakot.
Meron ho kasing 8 trillion pesos in the next 5 years. Nakalaan ho yan sa infrastruktura ang gagawin ho sa airports, seaports, and many more na magdudulot ho ng mga trabaho, kalidad ng sinasabing mga proyekto, aktibidades, at programa ho na nauukol ho sa sinasabing infrastruktura. Delayed na ho ang bansa ho natin. Napag-iwanan na ho tayo ng mga karatig bansa ho natin tulad ho ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore. Hindi ba? Kahit na ho, Vietnam, humahabol na sa atin. Laos. Sila ho, nag-build na ng infrastructure. Ito hong infrastructure, uulitin ko ho. Malaking bagay ho to, kumpiyansa, tiwala ho na mga mag-i-invest ho sa atin. Depende sa infrastruktura ho natin. Kasi yung infrastruktura ho natin may kunting problema. Sinong pupuntang may investor na nakikita ho nila, yun hong sinasabi mga kalsada, yung mga airports, seaports, at yun hong sinasabi ho natin, yung time element. You cannot twist the time. Pag-usapan ho natin mamaya yan. Kung paano ho natin gamitin ho yung oras. You know, the manner in which we can steal away from time depends on how good we plan and along the way, how good we execute it and, you know, take some actions, eventually corrective actions if necessary. Ibang level na ho itong ginagawa ni Bitag mga boss. At hindi ho tayo nagsisino-sino rito. Kaya ho natin sinasabi to kasi lalabas ho yung 8 trillion, 8 trilyones na infrastructure projects na bantayan ho natin ang mga kontratista. At mga kontratista ho rito, mga favored kontratista na pamilya at dikit ho sa mga putok sa buhong mga politikong mga ganid at patay gutom. At hindi lang gari patay gutom, mga sabihin na ho natin, eto naman ho silang kung bibigyan mo ng pagkakataon, talagang para sila mga asong aagawin ng buto sa iyo. So ano ho rito? Expect ho sa mga kontratista, kung may mga favored kontratista na para manalo, ay kaya ho siguraduhin ho natin, ito ho mga contract ho natin na hindi ho maabuso ng mga kontratista, maantala sa pamamagitan ng kanilang pagpoprotesta. Kapag medyo na hindi ho sila, nahihirapan ho sila pumasok sa sinasabing bidding kasi wala naman talaga silang pera, bagkus panggulo lang at gusto nilang abay umentra sa pamamagitan ng partida na bibigyan mo ako na hindi na ako magpoprotesta, na hindi na ako magti-TRO na dadalhin sa hukuman. Dito ho sinasabi ng President Digong, mga putok sa buho kayo. Kala nyo ba magagamit yung hukuman? Ang warning ho ni President Digong, kayong mga nahusgado, kayong mga nasa hukuman, kakatus-katusan namin kayo. Hindi na po pwede yung sinasabing iti-TRO yung talo ng mga kontratista ng gagawin. Wala naman pang kapital, bagkus panggulo lang, at ito'y hinaharas, if not bina-blackmail yung itong mga nananalong kontratista para lang makuha yung sinasabing proyekto mapatigil para sila'y kausapin na areglohan nilang bigyan mo ako ng porsyento, hahayaan ka na namin. Yun hong mga nangyayari ng panahon ni Panot, panahon ng Dilao. Kaya nilalantad na ho natin. Ito rin yung mga tao na itong namihasa ng panahon ho ni Panot, panahon ho ng Dilao, na baka gawin ho uli yung mga sistema at kultura noon, ibabalik sa kasalukuyan. Bago pa man mangyari yan, pre-empt na ho natin. Si Ben Tulfo sa Bitag Live, nagsasalita na ho. Tandaan, 8 trilyones ho na infrastructure project kapag pumasok ho yung mga kontratista. Abay, mga SOP niyan. Yung mga commission niyan, 20%. Isipin nyo na lang ho outright. 8 trillion, 8 trilyones na ito ho'y infrastruktura. Masasakripisyo ang kalidad ng infrastruktura, gusali man yan, kalsada man yan, airport man yan, seaport man yan. Kasi yung 20% ng sinasabing 8 trillion, 20% ng 8 trilyones, ay 1.6 trillion. Commission lang yan, malaking konsumisyon sa taong bayan. Kaya si Ben Tulfo nagsasalita, nagbibigay na ho sa inyo ng all points bulletin. Ina-alerto na ho namin kayo sa pamamagitan ho ng programang ito. Bantayan ho natin kung sino itong mga potok sa buhong kontratista, kung sino itong mga dumidikit na parang, eto naman ay parang kumokotong at nangongotong. Malay mo, baka may mga cabinet member niyan, baka may mga kongresista at senador na patay gutom na tumatagaktak yung kanilang mga kolesterol sa mukha. Alam, mapupunta ho sa korupsyon yan.
20% yung sinasabing kotong o butaw na hihingin ho nila, dito ho, sa halip na mapunta rong 1.6 trillion, abay, teka muna. Isipin niyo yung kalidad ng proyekto ho natin. Ako ho naniniwala. 10% nga lang siguro mga 800 million. 800 billion. Huwag naman trilyones. Sobra-sobra na yan. Tigilan na yan. Kaya yun hong aking mga sinasabi, mga boss, bantayan ho natin to. Tayo ho'y magbabantay. Ngayon pa lang sinasabi na ho natin, eto hong dapat bantayan. Sa loob ho ng 5 taon, inilalaan na ho, pinagpaplanuhan na, execute na lang kung paano sasagawa. Nababantayan ho natin kung saan ho yung bola. Ang bola ho'y eto, 8 trilyones na ilalaan sa mga infrastrukturang naka-schedule ho sa airport, seaport, kalsada at namang mga serbisyo ng gobyerno para mapabilis ang transportasyon natin, yung oras na kinakailangan at yung kumpiyansa ng mga sinasabi ho nating mga investors natin. Kasi yung mga investor na yan, titingnan nila kung gaano kaunlad yung bansa ho natin. Makikita ho laman ng infrastruktura natin, makikita yung pamumulat, kalidad ho ng sinasabi hong serbisyo ng bansa, depende sa infrastruktura. So, naintindihan niyo ho ba? Kaya yung 8 trillion na yan, may mga nagdadasal na dyan. Tinatawag na nila si Satanas. Tawa ni Satanas. Tawa. May nagdadasal na dyan. Mahal na Satanas. Sige, tuloy mo lang. Kailan mo ako bibigyan ng kapangyarihan na makagawa ng malikhaing estilo ng panloloko dito sa sinasabing termino trihimen ni Duterte? Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, bigyan mo na ako ngayon pa lang kung paano gumawa ng malikhaing kawat. Yan ho, ang Diyos nila yan nakatawa na yung putok sa buho na yung Satanas, di ba? Wala na hong ginawa kundi ito'y mangulimbat magkawat. Marami ho dyan. So sa akin mga boss, sa halip, kaya ang pangkontra ho natin dito sa mga demonyo sa lupa na umaaligid ho, nagtataba ng mga muha, nagtatalsikan ng mga lawas sa mikropono, nagsisino-sino, pagkatapos pero ang binabantayan yung 8 trilyones, kung magkano ang kailang mapoporsyento riyan. Kaya tayo pala maging wais na ho tayo. Huwag ho natin gawin yung sistema at kultura nung panahon ng dilawan. Yung mga talo ng kontratista, gigipitin, ihaharas, sila ho'y gigipitin nila at tatakutin sa pamamagitan ng TRO sa hukuman para nang sa ganon, yung winning bidder ay kakausapin na lang sila. Pwede ba, usap na tayo? Sige, bigyan na kita ng 5%. Okay na ba sa iyo? O sasabihin, taasan mo ba? 6%. 6% na. Nakikita niyo ho ba? Bantayan ho natin. Ito hong programa na ito magbabantay, mag-aamoy, i-report ko sa inyo. Hambalusin agad natin mga putok sa buho niyan. Huwag ho natin pahiritin. Wala na ho silang karapatan humalubilo sa mapayapang lipunan. Dapat ho sa mga ganyang klaseng mga tao niyan, tinutukhang. Wala ho kong kiber sa aking mga sinasabi. Si John Paul Salino, Sir Ben, pakiplay naman po yung mga pangako ni Panot at Abayo sa pagpapasagasa raw sa tren. Pambihira ka naman. Kayo naman, alam niya naman na niloloko lang kayo ng 2 note pa na yan. Yung isa kalbo, yung isa Panot. Puro kalokohan na yan. Hindi naman gagawin yan. Magpapasagasa sa tren. Hindi magluluksa yung mga dilaw, magluluksa yung European Community, magluluksa yung UN, International Human Rights, magluluksa yung ICC niyan. Wala na silang source. Di ba? Okay. FB, exactly. Trillanes and Dilima both have diarrhea in the mouth. Both bark louder than my dog. Laugh out loud. Okay. Si Arnold Navarro, sabi ho rito, mga ugok talaga yung mga inutil na mga kurap na yan. Sino ba sinasabi mo rito? Okay, sige. From Tokyo, mabuhay daw yung T3. Kayong tatlong mga... Okay, ako pakibaba mo nga kayo sa isa. Priscilla Wada, Ohio. Sabi ho sa Ben, Sir Ben. Tulfo, lagi ko pong sinusubaybay ngayong programa at hanga po ako sa inyo mga paliwanag, mga patulong ho sa ating kababayan. Lalo na yung mga taong nangangailangan. Mabuhay po kayong T3. Ito ho yung pag sinabing T3, Tulfo Brothers, Ben, Rafi, Erwin, Rafi, Ben. Okay? But whatever. In that arrangement. Sa mga nagtatanong ho kayo, ako ho'y matanda sa tatlo. Ako ho muna, sunod si Rafi, si Erwin hong bunso.
Hindi ho si Erwin yung panganay, hindi ho si Rafi yung panganay. Ako ho yung panganay sa tatlo. Ako ho yung pwedeng magkatus doon sa dalawa. Okay? May kapangyarihan akong katusan, pingutin yung kung sino man sa dalawa. If I have to exercise my power vested in me by the constitution of my father na talagang yumauna, itinuro sa amin bilang isang militar, may pecking order. Ang rangko ko ho, kung si Ben, ako'y abay mga 4-star general. Si Rafi, 3-star lang. Si Erwin, 2-star. Simon, no star, retired na siya. So, T3 yun ho. Biro lang. Alright, sige, sabi ho rito, si Ryan Ramile. Mr. Bitag, banatan mo yung mga magnanakaw sa kaban ng bahay. Ano pang ginagawa natin? Hindi pa nga sila nagnanakaw. Ito, nagbibigyan na tayo ng warning. Mga dilawan na yan, alam lang nila magnakaw kung wala silang pakialam kung mag-build. Mahal nating Pangulo, mga utak ba? Biya, sabi nga ganun. Sa Twitter si Joanne, yellows will always oppose even their dignity at stake. So help them God. Alright. Ito hong programa na to, kami ho talagang tagatugis ho ng mga tiwali, mapanlinlang, loko-loko, sinungaling. So dito ho sa integridad ng aming programa, I stake the integrity of this program, lalo-lalo sa mga sinasabi ho natin. Sometimes you're not gonna like what I'm saying, unfiltered ho ito eh. I like TV5 because hindi ho naglalagay ng busal sa bibig ho namin mga Tulfo Brothers. Ganon din ho, kadena sa aming mga leeg. Siguro kung kami ho ilalagay sa ibang stasyon, ay matagal na natapyas ng mga dila namin, tapyas ng mga ulo namin para kami mga pinugutan ng Abu Sayyaf. But we're lucky because we're here. And at the same time, we know that likewise, sa amin ho, the power of our social media, the new media, nagagawa ho namin. So, let me do some advertorial. Okay? You see this. Now, this is King's Herbal. Kung kayo nasa TV, this is many stories by simple people. Sila ho yung mga simpleng tao, totoong tao. Hindi ho sila binayaran mga endorser. In-investigate ho namin. And may hiwaga ho rito. At hindi ho to gamot. Kaya yun ang anomalya. Dahil may hiwaga ho rito, may mga bagay na sa hiwaga may misteryo. Pag tatanggal mo yung misteryo, sinasabi natin, hindi na siya hiwaga. Yun nga ang dahilan kung bakit hindi na siya hiwaga. Pero sa mata ho ng ibang mga dalubhasa, may hiwaga. Kasi paano magiging ito'y magbibigay ng bisay, hindi naman gamot. Tama. At hindi pwedeng isubstitute sa gamot. At hindi pwedeng gamiting panggamot, bagkus supplement. Pati nga ho, sinasabi ho natin yung breast cancer. You know her stories. Log on sa bitagmedia.com. And everything, blood pressure, mga blood sugar, diabetes na yan, disease of the century, and many more. Lahat ho ng mga stories nila available. You know, sa DZMI hoy. You can call the number. You know what the number? Kayo sa social media, and even here. Anyway, kung sa TV, that's it. Mahirap po kasi if you're just watching, listening us to the radio, go sa aming social media page. And you know what? DZMI, Divergent Concept Marketing Incorporated. That's the reputable marketing firm na kung saan sa likod ho nito na kami ho, sinisiguro namin di pwedeng gumawa ng kalokohan. You wanna know their number? I'm gonna do something different. You see this number? Now that's the number to call. Nakikita niyo ho sa landline, 372-8390. Sa Globe, marami hong cellphone na. That's it. You see this? That's the number to call. You call it now. And you know what? Before you do so, well, panoorin niyo ho yung aming bitagmedia.com and the stories behind everything sa ginawa ho namin investigative. I guess that's all for now. See you tomorrow. Adios!